So, Life Connect, hi sa lahat ng Life Connect Cainta, Life Connect Marilao, Life Connect Banlat, Life Connect sa Uyo, at Life Connect sa buong Pilipinas. Ang ibig sabihin, if this is your first time na nanonood ka ngayong gabi, ang ibig sabihin po ng Life Connect, ang acronym ng Life ay Living in Father's Environment. At yung environment na yan ay spiritual. Yun lagi natin ina-highlight na meron tayong amang nasa langit na kung saan na-disconnect tayo dyan dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Pero dahil tayo ngayon ay nireconnect na muli dun sa ating amang nasa langit na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin at alam natin siya ay nag-i-exist para sa atin at mahal na mahal tayo. Gaya ng inawit ni Jamie kanina na amang nagmamahal. Yun yung panalangin natin na ama namin na nasa langit, kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na siya po ay kumikilos sa buhay natin. At walang ibang pwedeng mag-connect sa atin doon kung hindi ang ating Panginoong Yesus. And hindi ko na po patatagalin dahil alam ko po na marami na nakikinig sa atin ay mga iba taga-province at yung ganitong oras medyo paggabi na sa kanila, unlike dito sa Manila, okay, halos sa atin kagagabi pa lang. Sa kanila medyo late na ito. So of course, bago tayo magsimula mga kapatid, tayo po ay mananalangin ngayong gabing ito. So let us ask the Lord to be with us at kumilos po sa buhay po natin. Panginoong Ama, nasa langit, bilang lingkod mo, mingi po ako ng patawad sa lahat ng pagkukulang ko, mga nagawa kong hindi maganda sa harapan mo, sa isip, salita, sa gawa. Ganon din ang mga nanonood. Wala po kami maitatago sa iyo, Panginoon. Andito kami umaasa lang sa kabutihan at biyaya mo. Panginoon Ama, salamat dahil kahit kami minsan, Panginoon, ay maraming pagkukulang, pero kami patuloy mong pinapatawad, minamahal at binibayaan, Panginoon. At Lord, alam mo po ang isip at puso ng bawat isa sa gabing ito at nilalaman ng aming mga damdamin. Panginoon Ama, salamat sa pag-ibig mo, pagmamahal mo sa amin. At dalangin po namin na ngayong gabing ito ay patuloy kang kikilos. Thank you, Father, for lavishing us with your love, and we will love others the same. So tayo po ay magsisimula. Welcome sa ating Life Connect, mga kapatid. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ebidensya. Yan po ang title ng ating pag-uusapan, ebidensya. Bilang mga nakakonect sa Diyos, kung alam mo nakakonect ka sa Diyos, dapat mayroong mga ebidensya sa buhay natin na talagang tayo ay nakakonect. Pag sinabing, ito pong ebidensya ng mga tunay na nakakakilala sa Diyos. So, hindi po pwedeng sabihin natin, kilala ko Diyos, pero wala naman ebidensya. Kasi tanongin mo lahat ng tao ngayon, alam naman nilang may Diyos. Pero kita ba talaga yung ebidensya sa buhay nila? Malinaw po sa salita ng Panginoon yung mga ebidensya na dapat meron tayo kung talagang tayo ay nakakakilala sa Diyos. Alam niyo po, maraming gumagawa para sa Diyos, pero hindi naman kaugali ng Diyos. Alam niyo yun, yung naglilingkod sa Diyos, pero ang layo naman ang ugali ng Diyos. Marami nagsasabing mahal nila Diyos. Marami nagsasabi niya na mahal ko Diyos, pero wala namang gana sa gawain ng Diyos. Diba, ang daming gamot, yung sinasabi nila mahal nila Diyos, pero hindi naman nila gusto yung gusto ng Diyos. At usual na masagot ng mga tao, pag tinanong mo, gaano mo kilala ang Diyos? Ang dami po mga kasagutan ng mga tao. Kilala ko Diyos, nagpapala. Kilala ko Diyos, mabuti. Hanggang ganun lang. Pero medyo may kababawan. Maganda na malaman mo at makilala mo Diyos ngayong gabing ito. Maganda na alam mo yung paghahari ng Diyos. Alam natin yung salitang kingdom. Lagi natin i-emphasize pag sinabing kingdom, yung kaharian ng Diyos. Maganda na malaman mo yung kaharian, maganda na malaman mo na siya ay naghahari. Pero ang tanong, tunay ba siyang naghahari? Yun ang tanong kasi pwedeng alam mo yung kaharian, pwedeng alam mong hari si Jesus. Pero ang tanong, tunay ba talaga, may ebidensya ba na naghahari ang Diyos sa buhay natin? Sapagkat ang tunay na niligtas ng Panginoong Yesus, imposible hindi mo makita mga ebidensya nito. Hindi basihan yung kabisado mo Bible. Marami nagsasabi, alam ko Bible, alam ko salita ng Diyos, pero ang layo sa utak ng Diyos. Ang layo sa isip ng Diyos. Hindi rin basihan yung ang tagal mo na sa church. Hindi rin po ganun yun. Hindi mo masasabing, ay, talaga kilala niya Diyos. Bakit? Linggo-linggo nag-church. Hindi pa rin siya basihan. Dito makikita natin, mamaya, papakita ko po sa inyo.
hanggat hindi mo na i-encounter ang Espiritu ng Diyos, hanggat hindi ka nagkakaroon ng personal encounter, the best connection, mga kapatid, ay yung makakonect ka sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya. Imposibleng walang ebidensya pag ang tao ay kumonek sa Diyos. Ikaw nga lang, pag nagsaksakan ng kuryente, kumonek ka, may nangyayari. Subukan mong kumonek, di ba? May nangyayari. Lalo pa kaya dun sa pag ikaw ay kumonek na mismo sa tunay na Diyos. That's why kung talagang kilala natin ang Diyos, dapat nakikita sa atin ang Diyos. Ganun lang kasimple. Kasi mababasa natin mamaya sa mga verse na ito na papakita ko po sa inyo kung ano yung mga ebidensya ng mga tunay na nakakakilala sa Diyos. Ang dalangin ko ngayong gabi ay ma-encounter natin yung tunay na Diyos. Walang iba yung Diyos na hindi natin nakikita. Kasi ang daming Diyos ngayon na nakikita eh. May ilong, may tenga, may mata. Di ba? Hindi naman tayo siguradong Diyos talaga yan. Sino makakapagsabi na yung kilala mong Diyos na may tenga, may ilong, na hindi gumagalaw, ay yun talaga yung Diyos? Ikaw ba ang nakakasiguro na talaga yan ay tunay na Diyos? Kasi ang tunay na Diyos, wala pang nakakita sa Kanya. Yung amang nasa langit. Of course, nireveal yan ni Jesus Christ, tunay din siyang Diyos. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon na grabe po sa mababasa natin. Check upin natin yung ating mga sarili kung talaga ba may ebidensya na tayo ay nakakakilala or anak ng Diyos. Okay? Ito po ay sa Colossians, 2 verse lang ang ating tututukan. 3, 8, 9, 10. Colossians chapter 1, verses 8 to 10. Okay? Si Pablo po ay nagkaroon po ng pangungumusta sa church ng Colossians. So, kinamusta niya yung lagay at kondisyon ng mga taga-Colossians. At alam naman natin, itong church ng Colossians, isa sa mga paborito rin natin ng mga verse dyan ay yung Colossians 1:13. Yung kinuha tayo sa dilim at ilagay tayo sa kaliwanagan. So, by the way, if this is your first time, yan ang aming emphasis po lagi dito. Hindi po relihiyon ang usapan dito. Ang usapan dito, ikaw ba ay nasa dilim o liwanag? So, chine-check up ni Paul yung mga taga-Colossians kung talaga pang ito ay namumuhay sa kaliwanagan ng Diyos. So, maganda na minsan isipin natin at check upin natin, may ebidensya ba na ako ay talagang nagliliwanag ako, ang aking buhay ay nasa kaliwanagan ng Diyos? Mababasa natin ito ngayong gabing ito na kinausap ni Pablo itong taong ito, ang pangalan niya ay si Epaphras. At siya ay nag-report kay Paul. Siya yung taga-report kay Paul kung ano ang kaganapan sa church ng Colossians. So, ito na po yung nagbalita. Simulan na natin. Dito natin kukunin yung mga ebidensya. Sabi mo sa katabi mo, umanda ka na sa ebidensya. Pakilagay nga sa type. Pakitype nga po mga minamahal. Umanda ka na sa mga ebidensya. Dapat meron ka nito dahil pag wala ka nito, hindi mo talaga kilala ang Panginoon Diyos. Okay? So kung kayo nanonood ngayon, ubarin muna natin yung mga relihiyon natin. Huwag muna natin pag-usapan ang mga relihiyon. Pag-usapan muna natin ang kaharian ng Diyos. Okay, Colossians chapter 1, verse 8 to 10. Sabi rito, sabi ni Paul, siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig. Sa pag-ibig nyo na ibinigay ng banal na Espiritu. Okay, sabi ni Pablo. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Church of Colossians, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos. O, dyan tayo kumukonect, di ba? Nabigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Verse 10. Sa ganon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa. Ayan yan, ha? Lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Yun. Kilala nila Diyos. At may mga ebidensya rito na titingnan natin. Of course, isa sa mga ebidensya dito na makikita natin na talagang masasabi natin na kilala natin ng Diyos ay yung mga taong naka-encounter ng banal na Espiritu. Kasi yung verse 8 sinabi nun na binig. Okay, yun po yun. Here we go.
ang tunay na nakakakilala sa Diyos, ito na, ang number one, ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay namumuhay sa pag-ibig niya. So, hindi basihan diyan talaga malalaman kung talagang tunay na anak na nakakakilala sa Diyos yan. Kung yung pag-ibig ng Diyos ay namumuhay talaga sa pag-ibig ng Diyos. Yung kahit may kagalit siya, minamahal niya. Kahit na ayaw niya, minamahal niya. Yan ang ebidensya. Yan dami natin kilala magagaling sa salita ng Diyos, hindi naman magaling sa pagmamahal. O, kita mo, tanongin yung katabi mo, mahal mo ba ako? Diyan, unang nakikita. Dahil yan yung mga bunga ng pagkilos ng Espiritu. Sinabi rin sa unang verse, sabi ni Paul, binalita sa akin tungkol sa pag-ibig niyo, okay, may pag-ibig daw sa Colossians Church, na binigay ng banal na Espiritu. So yung pag-ibig na yan ay hindi galing sa kanila. Ang taong hindi pa nakakakonek sa Diyos, wala ka pang legit na pag-ibig na naggagaling sa Diyos kasi tayo ay masasamang tao. Tayo ay mga dating nasa dilim. Tandaan nyo, ang kausap ni Pablo rito ay mga dating nasa dilim. At sinabi ni Pablo sa kanila, ni-report sa akin ni Epaphras tungkol sa pag-ibig na meron kayo na ibinigay ng Santong Espiritu. Ang tanong, kung kilala mo talaga Diyos, talaga bang meron kang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso? O umiibig ka lang sa panlabas? Pag nakita mo, mahal kita. Maraming ganyan tao ngayon eh. Ang tawag po dyan ay hipokrito. Yung pagkaharap mo, sasabihin mahal kita, pero deep inside, hindi ka naman talaga mahal. Ningingitaan ka lang, pero hindi naman talaga genuine love. Pag sinabing yung pagmamahal na galing sa Espiritu, ito po yung agape love, na kung saan pag-ibig ng Diyos na meron ka. Kasi meron ang daming pag-ibig sa Bible, di ba? Alam niyo naman yan. Iba't ibang klaseng description ng pag-ibig, ng description ng pag-ibig. Meron tinatawag na filial love, yung friendly love. Meron tinatawag na storge love. Okay? Meron din tinatawag na agape love. Yung agape love na galing sa Diyos. Ang tanong, may ebidensya ba yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Nakikita ba talaga yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? Tingnan niyo po yung sinabi sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. O ang linaw ng salita po ng Diyos eh. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So ako bilang pastor, ang basihan ko, hindi yung ang galing mo dito ang galing mo sa Bible Ang pinakabasihan ko yung ang galing mong magmahal. Kitang-kita ko yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kasi kahit na-memorize mo pa yung salita ng Diyos, kung hindi ka naman nagmamahal katulad ng Diyos, na-inform ka lang. Okay? Baka na-inform ka lang, hindi ka na-transform. Because I believe the Word of God with the power of the Holy Spirit will not, it is not just informative, but it is transformative. Tandaan natin, alam din ng mga Hudyo ang Old Testament. Alam din ni Nicodemus, hindi pa siya nabuborn again. Sa John 3, alam na rin ang Old Testament. Alam nila storya ni Moses, alam nila storya nila David and Goliath. Hindi rin basihan yung kilala ko Diyos kasi alam ko storya ni David and Goliath. Dahil alam ko storya ni Noah. Hindi pa rin yun ang basihan. Ang pinakabasihan ay yung pag-ibig na meron ka, kapatid. Ang tunay na nakakilala sa Diyos ay namumuhay sa pag-ibig niya. Yan ang basihan po natin, mga minamahal. At ang tunay na nakakilala sa Diyos, ganado sa gawain ng Diyos. Yan yung status ko. Hindi mo pa pwedeng sabihin na excited ako kay God, mahal ko si God. Pero yung salita niya, hindi ka naman excited. Pag gawain niya, kinakatamaran mo. Hinahanap mo lang siya pag may kailangan ka. Pag wala ka nang makuha, pag nauubos na yung meron ka, at saka mo lang tinatawag ang Diyos. Ang tunay na nakakilala sa Diyos, ano man mangyari, hindi bumibitiw. Ang tunay na nakakilala sa Diyos, tulad nila Shadrach, Meshach, Abednego, tulad nila Pablo, tulad ng mga disipulo ng Panginoong Jesus, yan ang mga tunay na nakakilala. Piniprito na, hindi pa rin gumigive up. Ngayon, ang konting pandemic lang, nawala na. Konting problema lang, nawala na.
tapos sasabihin, kilala ko Diyos, mahal ko Diyos. Siguraduhin natin mga kapatid, kung meron tayong ebidensya. Pag ikaw ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos, umaapoy, lumalagablab. Yung pag-ibig mo sa kapwa, ganun din. Hindi pa pwedeng lagablab yung pag-ibig mo sa Diyos, tapos ang lamig ng pag-ibig mo sa kapwa. Hindi pa pwede. Hindi ganun ang commandment ni Jesus. Alam natin na sinabi ni Jesus, ang pinaka-greatest commandment ay yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. At ganun din, mahalin mo yung sarili at mahalin mo ibang tao gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Yan yung greatest commandment. Kapatid, pag wala ka ng greatest commandment, kahit lahat ng commandment na sunod mo, hindi mo nasunod yung greatest. Kaya ang labanan dito, namumuhay ba ako sa greatest commandment? At ano ba meron sa CLGF? A great commitment to the message of the kingdom, following the great commandment. Yung kingdom na pinipreach natin, pag wala yung great commandment, yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi aandar yung kaharian eh. Hindi magpo-flow ang kaharian pag walang pag-ibig. Tandaan po natin, hindi mo maa-advance ang kaharian ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng pag-ibig. Kaya pag hindi ka ang totoong pinagaharian, ang totoong nakakakilala sa Diyos, ay namumuhay sa pag-ibig niya. Ang linaw po na sinabi, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa. Ang daming mga tao ngayon, masyadong religyoso. Lahat na ng religious activity ginawa nila. Lahat na ng kandila, nasindihan na. Lahat na ng sampagitan, na isabit na. Pero yung pag-ibig, hindi makita. Yun ang problema. Hindi mamahal yung binan, hindi mamahal yung kagalit, hindi mamahal yung kinaiinisan. Mas nangingibabaw yung inis, mas naiibabaw yung galit, mas naiibabaw yung tampo. Mga kapatid, mag-mature na po tayo. Sapagkat ang ebidensya ng tunay na nakakilala sa Diyos ay namumuhay sa pag-ibig niya. Yun ang sinabi ni Pablo kay Epaphras nagre-report yung mga taga-Colossians, namumuhay sa pag-ibig na binigay ng banal na Espiritu. Kaya pag wala kang pag-ibig, hingiin po natin. Pag wala kang pag-ibig sa puso, hingiin po natin na bigyan tayo ng Diyos. Kaya may mga dumarating na mga bagay na mahirap sa atin, mga taong hindi kaibig-ibig, mga sitwasyon na kung saan tinitest yung ating pag-ibig. Tandaan mo, mapasa mo man ang pagiging doktor, mapasa mo man ang pagiging accountant, mapasa mo man ang pagiging dentista, lahat na ng kurso, ipasa mo na. Pag hindi mo na ipasa yung pag-ibig na dapat mong ibigay, hindi ka pa rin pumapasa doon sa level of spirituality na kailangan meron ka. Mga kapatid, tandaan natin, sinabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang tunay na nakakilala sa Diyos ay namumuhay sa pag-ibig niya. Pangalawa, ang tunay na nakakilala sa Diyos ay namumuhay sa kalooban niya. Yun yung sinabi sa verse 9 na ang ganda na sinabi doon, sinabi doon, kaya mula nung nabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin, hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa Banal na Espiritu para lubusan niyong malaman ang kalooban niya. Okay, galing na naman sa Santong Espiritu na siya'y nagbibigay sa atin ng kalooban. Ang totoong ang laki ng role ng Santong Espiritu. Ang laki po ng role ng Holy Spirit. Because yan ay ebidensya na tinanggap po si Jesus. Dahil hindi basta pwedeng tumira ang isang Espiritu ng Diyos sa maruming katawan, sa maruming buhay. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ito po ay ebidensya na ikaw ngayon ay tinitirahan na ng Panginoong Yesus. At ito ngayon ay magbibigay ng bunga, ng ebidensya sa buhay mo. Gumagawa ka ng kalooban, hindi para maligtas ka. Kung hindi, gumagawa ka ng kalooban kasi may bago ka ng buhay. Mali yung isip na kailangan gawin ko yung kalooban para maligtas ako. Hindi. Yan ay binigay na sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap mo siya, tumira na ngayon ang Santong Espiritu. Tandaan nyo, lahat ng verse natin, nabanggit yung Santong Espiritu, yung Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na nagbigay ng pag-ibig at yung Espiritu ng Diyos na nagbigay ng kaunawaan para malaman natin ang kanyang kalooban. Kaya mo pala nagagawa yung kalooban ng Diyos dahil ngayon aware ka na at dahil ngayon ay nakakonect ka na sa Diyos
At dahil ikaw ay anak na ng Diyos, kinuha ka na sa dilim, nilagay ka na sa kaliwanagan. Ikaw ngayon ay namumuhay na sa kanyang kalooban. Ano sabi ng Hebrews 13:21? Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Pag nalaman mo na ang kalooban ng Diyos, pag tunay ka nang nakakilala sa Diyos, ito yung mga ebidensya ng gumagawa ng kalooban ng Diyos. Isa lang ang asawa. Yan. Huwag mong sabihin na kilala ko Diyos tapos 3 asawa. Hindi pwede. Kasi hindi kalooban ng Diyos. 3 asawa. 1 asawa pwede. Sabi in check, 1 asawa. Hindi pwede 3 asawa. Sabi in check ganun po yan. Kalooban ng Diyos. Kasi pag sinabing kalooban, yung gusto ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin, kilala ko Diyos, pero 3 asawa, hindi pwede. Ito pang ebidensya. Kilala mo Diyos? Oo, kilala ko Diyos. Ginagawa ko kalooban niya. Pero sumasamba ako sa mga Diyos-Diyosan. At mayroon ako mga nakatayo dito na Diyos. Wino-worship ko rin yan. Hindi kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang kinakausap at meron kang ibang sinasamba. Hindi na lamang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos? Okay. Yung ikaw ay nagpapahula. Alamin mo ang aking kinabukasan. Kalooban ba ng Diyos na anong kinabukasan ko? Pupunta ka sa manghuhula, titingnan yung palad mo. Kalooban ba ng Diyos yun? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay magpatawad? Yes. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay nakikipagsundo? Yes. Ang mga taong nakakakilala sa Diyos at ang mga taong tunay na nakakakilala sa Diyos ay namumuhay sa kalooban niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi, nababanggit ko naman yung Lord nababanggit ko naman yung Panginoon Hindi rin ebidensya yung nababanggit. Ang dapat is yung ginagawa, yung kanyang kalooban. Ano sabi ng Matthew 7:21? Marami ang tumatawag sa aking Panginoon, pero hindi nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Okay? Nawa ay hindi manatili sa pagtawag lang. Lord, ang dami niyan Lord, dapat tumawid na tayo dun sa paggawa ng kalooban. Okay? Marami sa atin nandoon lang sa level ng pagtawag. Pero hindi pa yun ang nangangahulugan. Kaya hindi pa ebidensya yun Bakit? Naglo-Lord naman ako Bakit? Binabanggit ko naman yung salitang Panginoon Hindi pa rin sa basihan Ang basihan ay yung mga taong sumusunod at gumagawa ng kalooban ng aking Ama. At paano mo nalaman yung kalooban? Sa pamamagitan ng Santong Espiritu, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, diyan mo nalaman yung kalooban niya. Kaya ang taong walang gana sa salita ng Panginoon, hindi niya malalaman ang kalooban. Ganun po yan, nakakalungkot. Kaya hindi pwedeng hindi natin aralin at hindi natin basahin ang salita ng Panginoon. Okay? Panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. Yun ang request niya na malaman ninyo ang kalooban ng Diyos na binibigay ng Santong Espiritu. So paano natin malalaman ang mga taong nakakakilala sa Diyos? Namumuhay sa pag-ibig niya, gaya ng sinabi sa verse 8, namumuhay sa kalooban niya, gaya ng sinabi ng verse 9. Pangatlo, pinakahuli, ang taong tunay na nakakilala sa Diyos ay namumuhay ng nakalulugod sa Kanya. Yun yung sinabi sa verse 10 Ano sinabi doon sa verse 10? Ulitin natin. Sa ganon, dahil may Espiritu ka na ng Diyos, tinanggap mo yan, nung namatay si Jesus Christ para sa iyo, sa ganon, makakapamuhay ka ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi hindi tayo karapat-dapat. At hindi rin tayo lahat kalugod-lugod. Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat, wala tayong karapatan. Pag sinabing hindi ka karapat-dapat, ni 1% wala kang say. Pag sinabing hindi ka lugod-lugod, hindi ka pwede, hindi ka pa sa standard, hindi ka worthy. Kumbaga sa English. Pero dahil sa banal na Espiritu na nagbigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa kalooban ng Diyos at siya'y nagbigay ng pag-ibig ng Diyos, bunga lang po
na gusto mong gumawa ng kalugod-lugod, bunga yan ng kapangyarihan ng Espiritu na binigay sa atin ng Diyos. Lahat po yan ay bunga. Hindi mo ginagawang dapat maging malugod ako para mapunta ako langit. Dapat maging malugod ako, grabe kung hindi, may impyerno ko. Hindi ganun. Kaya ka namumuhay na may kaluguran dahil resulta po yan ng pagtanggap mo sa Panginoong Yesus at ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya may ebidensya. Hindi ebidensya yung nanay at tatay ko, mga deboto eh. Yung mga angkan namin, matagal na kami sa reliyon. Walang pwedeng mag-alis sa amin dito. Hindi po yan. Ang tanong, namumuhay ba sa kaluguran? Ano ba resulta ng mga buhay na nakakalugod sa Kanya? Buhay na may kabanalan. Yun. Ano ba pag sinabing kabanalan, hindi ito yung perfect ka. Pag sinabing kabanalan, ito yung hiniwalay ka para maglingkod at para magsilbi. Ikaw ay na-set apart for God's service. Hiniwalay ka na dating hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil ikaw ay nasa dilim. Ngayon, ikaw ay pinabanal para magpagamit. Tandaan niyo po, tayo ay ipinabanal ng Diyos. Hindi lang for eternal life. Si Lord, ginawa niya tayong holy, hindi lang para mapuntang langit. Ginawa niya tayong holy para maging kasama niya magsilbi sa kanyang gawain dito sa mundong ito. Kaya tinubos ka ng dugo ng Panginoong Yesus, hindi basta-basta. Hindi ka basta-basta lang dahil napakamahal ang payment na ginawa ng Diyos sa iyo. Mismong bugtong ng anak niya, pinabayad sa iyo. Ang mga resulta ng buhay na nakalulugod sa Kanya ay may buhay na may kabanalan. At ito yung sinabi doon sa mga nakatanggap na sa Panginoong Yesus, na namumuhay na sa Espiritu ng Diyos. Sa Hebreo 12:14-15, sabi rito, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Yan, ebidensya rin yan. Ebidensya rin yan ng tunay na nakakilala sa Diyos. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Ang tindi na sinabi ng Bible, sikapin nyo rin makasundo ang lahat. Hindi yung sikapin mo makasundo yung kasundo mo. Magkaiba yun eh. Di ba ganun ang mga tao? Yung kasundo ko lang ang kasusunduin ko. Hindi. Ang sinabi ng salita ng Diyos, sikapin ninyong makasundo ang lahat. Pag sinabing lahat, wala kang pinipili. No exception. Pati yung hindi sumusunod sa iyo, makipagsundo ka. At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Ang ibig sabihin po dito, we need to strive, we need to have a life that is according to the kingdom standard. Our desire should be unity. Ang ating yung ang ating mindset, nakikipagsundo tayo, hindi tayo nagtatanim ng masamang loob sa ating mga puso, na dapat ganito daw tayo mabuhay or else hindi natin makikita ang Diyos. Talaga naman hindi mo makikita ang Diyos pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Yesus at ang Santong Espiritu. But because you accepted Jesus Christ, but because you have the Holy Spirit, magagawa mo na ito. Ang tunay na mga tinirhan at tunay na nakakakilala sa Diyos, kayang-kaya niyang makipagsundo sa lahat. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay kayang-kaya niyang makipagsundo kahit kanino. At hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. We are saved believer because of Jesus Christ by His grace through the power of the Holy Spirit. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos, hindi na pinapaabot ng after 3 months, after 6 months. Okay? After 6 months ko na yung makakipagsundo. Hindi. Ora mismo, meron kang desire na makipagsundo. Okay? At ang tunay na nakakakilala sa Diyos na nakakalugod, ang mga buhay na nakakalugod sa Kanya. Buhay na may kabanalan. Pangalawa, buhay na may katuwiran. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Yesus, tinanggap mo Santong Espiritu sa buhay mo, nagkaroon ka na ng buhay ng matuwid. Hindi ka nagpapakatuwid para mapuntang langit. Hindi na naman ganon. Nagkaroon ka ng matuwid na buhay dahil sa pagkakakilala mo sa Panginoong Yesus. Dahil sa pagkakatira ng banal na Espiritu sa iyo.
Ang katuwiran natin ay yung katuwiran na meron si Jesus. Kung kayo ay nakinig kagabi sa preaching ni Pastor Wendell, yung beautiful exchange. Okay? Yung katuwiran niya, inilagay sa atin. At yung kapangitan natin, inilagay sa Kanya. Yun yung beautiful exchange. Dahil hindi tayo matuwid. Kaya namatay yung matuwid para sa atin. At ngayon tayo ay naituring na matuwid. At dahil tayo ay matuwid na, dapat makita ito sa ating mga buhay. Ebidensya po yan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin, kilala mo Diyos? Oo, bakit? Kumakanta ako ng This is the Day. Kumakanta ako ng Alive, Alive. Hindi po yan ang mga basihan. Sapagkat kahit sino pwedeng kumanta ng This is the Day. Kahit sino pwedeng kumanta ng Alive, Alive. Ang tanong, talaga bang ikaw ay nagmamahal? Ikaw ba talaga, kapatid, ay namumuhay sa kalooban niya? Ikaw ba ay may kaluguran? Ikaw ba talaga ay namumuhay sa katuwiran ng Panginoon? Ano sabi ng Ephesians? Chapter 4, verse 23 to 24. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Yan. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad sa Diyos. Yan! Ang ganda ng verse na ito. Okay? Patunayan daw tayo natin na tayo ay matuwid at pinabanal ng Diyos. Saan daw makikita? Sa ating pag-iisip at pag-uugali. Hindi dun sa, ang dami kong memorize na kanta. Nabasa ko na lahat ng libro ni Rick Warren. Nabasa ko na, pinapakinggan ko si Ed Lapis. Pinapakinggan ko lahat ng klase ng preacher sa YouTube. Ang tanong, hindi yung napakinggan mo. Ang tanong, kamusta ugali mo? Kamusta pag-iisip mo? Kasi yun ang sinabi. Yun ang ebidensya. Hindi yung ang dami mong alam, pero yung ugali mo, pag-iisip mo, ang layo dun sa nalalaman mo. Sabi ni ng Ephesians, baguhin nyo ang inyong pag-iisip. Paano ka ba mag-isip? Pinag-iisipan mo ng pangit ang mga tao, pinag-iisipan mo ng hindi maganda ang mga tao, isip na hindi katulad ni Jesus. Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Isip ng paghihiganti, isip na ayaw magpatalo, isip na ma-pride, isip na gusto lumalamang lagi, isip na gusto mo pabaksakin yung mga taong kinaiinisan mo, hindi isip ng Diyos. Isip ni Satanas yung ganyan. Ganyan mag-isip si Satanas Sabi ni Satanas, ni Lucifer, nung di pa sa Satanas, aabutin ko Diyos, pababaksakin ko Diyos. Hindi isip ng kaharian yung mga ganyan. Hindi isip hindi pag-uugali ng Diyos. Yung mga ganyan. Dapat mabago na tayo. Hindi ito paramihan ng kandila, paramihan ng sampagita. Hindi ito patagalan sa isang klase ng reliyon. Ito ay pagandahan ng buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ng Kanyang Santong Espiritu. Grabe, mga kapatid, ang matuwid na pamumuhay ay bunga lang ito ng pakikiisa, yung pakikiconnect, yung life connect. Nung tinan niyo po ito pag ikaw ay kumonek sa Diyos, pag ikaw ay kumonek sa Diyos, hindi pwedeng hindi mo makuha ang ugali niya. Ikaw nga lang, yung taong lagi mong kasama, nakukuha mo yung ugali. How much more ikaw na laging konektado sa Diyos. Ang taong naka-live connect, ang totoong naka-connect sa Diyos, nakukuha niya isip, nakukuha niya puso, at nakukuha niya ang pag-uugali ng Diyos. Kita mo si Jesus, hindi lumaban sa kanyang mga kalaban, hindi gumanti. Ano sabi ni Jesus? Mahalin ang iyong mga kaaway at pagpalain ang iyong mga kagalit. Ganong katindi. Yan ang ebidensya ng tunay na nakakilala sa Diyos. Hindi ito yung kung ano yung mga sinasabi po natin, mga kapatid. Dapat malaman natin yan na isa sa mga ebidensya ay namumuhay sa kanyang katuwiran. Katuwiran na nanggaling sa kanya. Alam niyo yung sinasabi nating daang matuwid. Ay, condolence po pala sa Aquino family. Di ba sila po yung gobyerno ng daang matuwid. Tayo po ay nalulungkot sa pagkapanaw po ng ating dating presidente, Noynoy Aquino. Ang tunay na daang matuwid ay yung mga taong nakakilala at pinaghaharian ng Diyos.
Kaya nga yung ating favorite verse na Matthew 6:33 na lagi nating minimension, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yun. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang kakambal ng kaharian ay yung katuwiran. At ang katuwiran na yan ay bunga ng katuwiran ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi naman tayo matuwid. Kaya nga ebidensya eh. Hindi ko sinasabing may gagawin ka para bumuti ka. Pag sinabi ko ebidensya, hindi ko sinasabing pag sumikapan mo magbago. Dahil hindi mo kayang magbago. Pag sinabi kong ebidensya, hindi yung nagpapanggap ka lang na binago ka ng Diyos. Ang ebidensya na sinasabi ko po, at dito ako magtatapos, ito yung isang ebidensya na talagang tunay mong tinanggap ang Panginoong Yesus at tunay naghahari siya sa iyo at tunay na ang sa kanyang spirito ay nananahan sa buhay mo. Yun yung sinabi, yung unang verse na binasa natin. Nung nagtanong si Pablo, kamusta buhay ng mga taga-Colossians na dati silang nasa dilim at ngayon nasa liwanag na. At sabi nung nag-report sa kanya, Apol, okay naman sila, namumuhay sila ngayon sa pag-ibig na binigay ng Espiritu ng Diyos. May ebidensya. Ano sabi nung nag-report kay Paul, si Epaphras? Okay naman sila, Paul. Dahil sa Espiritu ng Diyos, alam na nila kalooban ng Diyos. At nung nalaman nila, ginagawa na nila. At yung pangatlong report, ano sabi? At ngayon sila ay namumuhay na, hindi lang sa kalooban, kung hindi, ang buhay nila kalugod-lugod na. Lahat yan ay tinanggap nila. Hindi nila ginawa yan para lang makakuha sila ng pabor sa Diyos. Dahil hindi po natin kaya yan. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay tirhan ng Espiritu ng Diyos at upang tayo lahat ay makakonect sa Diyos. Kung ikaw ay nanonood ng Life Connect, ang Life Connect po is not about religion. Ang Life Connect po is about living in Father's environment, na kung saan ikaw ay na-disconnect sa environment, spiritual environment ng Amang nasa langit. Dahil sa kasalanan, ikaw ay na-disconnect. But I have a good news. You can be reconnected tonight through the power of the Holy Spirit, through the power of Jesus Christ who died on the cross. Time is running short. People are dying. You look at your surroundings, mga kapatid. Nauubos na mga tao. Araw-araw, iniisa-isa na. Alam mo, naka-line up tayo lahat. You are not exempted. I am not exempted. Tayo lahat ay naka-line up. Papunta tayo sa kamatayan. Gusto ko lang sabihin sa iyo, dapat sigurado ka. Dapat makita sa iyo ang ebidensya. Ika nga ng mga Bisaya, dapat merong ebidensya. Dapat may ebidensya sa ating mga buhay, mga minamahal. Makita ang buhay na meron tayo. Tunay na pag-ibig, namumuhay sa pag-ibig, namumuhay sa kalooban niya, at namumuhay na nakakalugod sa Kanya. Ang totoong nakakonect sa Diyos, kitang-kita po ang mga ebidensya na ito. At kung sa tingin mo, wala yung ebidensya na yan, yung pag-ibig, wala, hindi ko makita. Kung sa tingin mo, hindi mo makita yung kalooban niya, hindi mahalaga sa iyo, walang ebidensya. Yung buhay na nakalulugod, yung wala kang pakialam. Okay lang, hindi ako takot, gagawin ko itong mga buhay na ito, kahit na puro kasalanan, nag-i-enjoy ka. Ibig sabihin, walang ebidensya. Kailangan mo ng ebidensya ng buhay na nanggagaling sa Diyos. Laliman natin ang pagkakakilala sa Diyos. Laliman natin, mga kapatid, huwag natin babawan ang pagkakakilala sa Diyos. Laliman po natin ito. Dapat alam natin, yung kalooban niya, passionate tayong gawin. Yung buhay natin, dapat kalugod-lugod sa Kanya in our private life. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kung hindi mo kaya magpatawad, humingi ka sa Diyos. Kung hindi mo kaya yung kasalanan, humingi ka ng tulong sa Diyos. Mga kapatid, merong ebidensya. Ang linaw ng ating mga binasa, yung mga ebidensya na kung saan yung mga taong nakakonect sa Diyos. Hindi po pwedeng kumonek ka sa Diyos na walang ebidensya sa buhay mo. May ebidensya. Hindi spiritual, hindi religious activity ang ebidensya. Kung hindi yung buhay, pag-uugali, pag-iisip, laman ng puso, laman ng isip, kung paano ka magtrato ng mga tao, yan ang tunay, yan ang basihan ng tunay na nakakakilala sa Diyos. Kitang-kita mo ang Diyos sa kanila. Kitang-kita mo ang ebidensya ng buhay ng Diyos sa kanila. Kitang-kita mo na namumuhay sila sa pag-ibig. Kitang-kita mo na namumuhay sila sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, kitang-kita na namumuhay sila ng kalugod-lugod sa Diyos. Resulta po lahat yan. Again, inuulit ko, resulta po lahat yan. Hindi mo gagawin yan para ma-earn mo, Panginoon. Yan ay resulta lang
ng ebidensya ng pagtanggap mo sa Panginoong Yesus at ebidensya yan na ang Santong Espiritu ay talagang kumikilos sa buhay mo. Yun ang sinabi kanina, uulitin ko para lang di natin makalimutan. Alam niyo si Pastor Frank, lagi akong paulit-ulit. Hindi ako masyado dagdag ng dagdag hanggang sa wala na. Kailangan ulit-ulitin para mag-sink in, umasok sa atin. Inuulit ko, si Santong Espiritu nagsabi na siya ang naglagay ng pag-ibig. Santong Espiritu ang nagbukas ng kalooban. At Santong Espiritu ang nagbigay ng kapangyarihan upang magawa natin ang kalooban at buhay na kalugod-lugod sa Kanya at kabanalan na hinahanap ng Diyos. Hindi mo kayang pabanalin ang sarili mo. Hindi kaya ng holy water ang kabanalan. Mga kapatid, hindi ka kayang linisin ng wisik-wisik na tubig. Yung dadampi yung kamay mo sa lababo na kulay puti at sasabihin mo malinis ka na, banal ka na. Hindi. Dugo lang ng Panginoong Hesus ang pwede magtanggal ng kasalanan mo upang ikaw ay pabanalin. Kaya tayo lahat ay tinawag tayo mga saints because of the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, walang orasyon na pwedeng magtanggal at walang orasyon na pwedeng kang pabanalin. Ito ay pananampalataya. Tinanggap mo lang ito sa pagkamatay ng Panginoon Kristo nung binigay niya ang kanyang buhay, yung nilinis ka ng kanyang dugo. And I want to let you know, nanggigigil na ako. Kasi po mga kapatid, we are running out of time sa mundong ito. Kailangan na natin ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kailangan na nating pagsumikapan mga kapatid na mga tao po ay ma-realize nila. Magkaroon sila ng realization na kailangan makilala ko Diyos. At ang mga ebidensya niyan ay yung pagbabago ng ugali, pag-iisip at buhay at yung direction mo ay mag-iiba. Pag ikaw ay na-live connect, pag ikaw ay na-reconnect, hindi namin kayo nire-reconnect mga kapatid sa dami ng relihiyon ng mundong ito. Hindi yung libo-libo, daan-daan ng mga relihiyon na kung saan ino-offer ng mundo. Nire-reconnect namin kayo sa Diyos na buhay. Nire-reconnect namin kayo sa kaharian ng Diyos. At ang taging taga-reconnect, hindi si Pastor Frank, hindi yung mga pastor na nagpipreach dito. Wala kaming kapangyarihan mag-reconnect sa inyo. The only one that can reconnect you is Jesus Christ. Hallelujah. Only Jesus can reconnect you. Tingnan mo kung mayroong ebidensya sa buhay mo na pag-reconnect. Hallelujah. And if you are that person na gusto mo ng ebidensya na yan, tanggapin mo Panginoong Hesus. Sundan mo ang panalangin na ito. Sabi mo po ng ganito, Panginoon Diyos, ako po'y makasalanan. At gusto ko pong makita ang mga ebidensya na ito. Ebidensya ng namumuhay sa pag-ibig mo. Ebidensya na namumuhay sa kalooban mo. Ebidensya na namumuhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo po ako, Ama. Hindi ko kayang linisin ang aking sarili. Tulungan mo po ako, Ama. Tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang aking maging tagapagligtas, maging hari, at maging Lord ng aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, sa aking puso. Santong Espiritu, bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng buhay at ugali at pag-iisip na katulad na meron ka. Panginoong Santong Espiritu, lahat ng hindi sa iyo sa aking buhay ay alisin mo sa oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoon. Panginoong Yesus, hayaan niyo po na makapasok ako sa iyong kaharian sa oras na ito sa pamamagitan ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, dito po sa Life Connect, mga kapatid, your search is over. Don't look for religion. Seek His kingdom. Pasok ka na sa kaharian ng Diyos, hindi yung pag namatay ka, ngayon pa lang, pwede ka na maging part ng kaharian ng Diyos, spiritual, sa pamamagitan ng panalangin ginawa mo. Kung ikaw ay nanampalataya, at iyan ay nagmumula sa iyong puso, gusto kong sabihin sa iyo, nagsisimula na ngayon ang kingdom life mo dito sa lupa. Hindi yung yan ang problem ng relihiyon ng mundo ngayon. Ang kaharian sa kanila, future. Dito po, hindi. Your kingdom life starts the moment you accepted Jesus Christ. Your kingdom life started already. Grabing English ko. Mga kapatid, tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ikaw ngayon ay bahagi na ng kanyang kaharian. Wala ka na sa dilim, nasa kaliwanagan ka na, sa kaharian ng Diyos kompleto. Hallelujah. Tumawid na tayo sa cross. Dahil nung tinanggap mo Panginoong Yesus, hindi ka nananatili sa grace, hindi ka lang nananatili sa love. Ngayon ay nakatawid ka na. Ikaw ay anak na ng Diyos
grabe, hindi ka na alipin. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At gaya ng inawit natin kanina, merong amang nagmamahal sa iyo. Living in Father's environment. Ang sarap po dito sa Life Connect. Ang sarap po dito sa ating church. Ang pangalan po ng aming church ay Christ CLGF, Christ the Living God. Meaning to say, buhay ang Diyos. Siya ay namatay, pangatlong araw siya ay nabuhay. Hindi katulad ng ibang Diyos. Sila ay Diyos na nalibing. Nakalibing lang, hindi na nabuhay. Lahat ng Diyos na yan, hindi na nabuhay. But there's only one, Christ, the living God in the world. Ito si Christ na namatay at nabuhay na pangatlong araw at ngayon siya ay nakaupo sa kanan ng trono ng ating Panginoon. Christ, the living God. Buhay po ang ating Diyos. Mararamdaman siya sa puso, nararamdaman siya sa ating mga isip, at nararamdaman natin siya sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, mga ka-Life Connect, ang Life Connect po ay gawain na kung saan gusto natin makakuha ng maraming kaluluwa mula sa mundo. Maidala at maibalik sa paghahari ng Panginoon Diyos. CLGF people, huwag tayong magsawa, mag-share ng gospel ng Panginoon. Huwag tayong magsawa na sabihin sa kanila na merong living in Father's environment. Available na yung ating Ama. Ang problema ng relihiyon, ang ipinakilala si Ina, hindi si Ama. Dito sa Life Connect, living in Father's environment, Ama ang ipinapakilala. Gaya ng inawit niya Pastora Jamie, Amang Nagmamahal. Huwag niyo pong kaligtaan ang kanta na yan. Nasa YouTube po yan, Spotify, lahat ng digital platform. Ilagay niyo lang po, Franklin Benitez. Ako po yan, Amang Nagmamahal. Para lagi kayo nakakonect. Kaya po binigay sa akin ni Lord yung kanta na yan para hindi ka ma-disconnect. Na lagi mo naaalala, merong Amang Nagmamahal. Kasi yan ang yan ang Life Connect eh. Living in Father's environment. The moment na kinanta mo na yan, na Amang Nagmamahal, kumukonect ka na. Tandaan mo, habang pagbukas mo pa lang, sa intro pa lang, kumukonect ka na sa Amang Nagmamahal. Mga kapatid, huwag niyong kaligtaan. Nasa YouTube na po yan, nasa Spotify na po yan, pakinggan niyo po yan. At after netong program natin, makikita niyo po yan, ipa-flash po yan sa ating video. Hallelujah. Mga kapatid, don't forget tomorrow, our Kingdom Warfare. And on Sunday, matindi po ang magpipreach sa ating live streaming. Abangan niyo po yung ating guest speaker. Meron tayong guest speaker on Sunday. At mga kapatid, kung wala kayong church, if this is your first time, yung nagla-live ngayon na Christ the Living God page, i-message niyo lang po yan. At kayo ay i-endorse sa iba't ibang CLGF churches sa buong Pilipinas. We are excited. We are on fire. May the kingdom of God, may the power of God in your life, grabe, mag-manifest inyo. Mga kapatid, God bless everybody. See you again next week. Huwag kayong mawawala sa isa pang Life Connect natin. So God bless everyone.